May tanong sa akin, nasisilaw po kasi yung mangungutang sa convenient ng pag-utang. Walang hassle, basta may ID na valid. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video natin ngayon, alamin natin bakit ho ba napakarami sa ating mga kababayan ang nalululong or nalulubog dito sa mga bugok at abusadong online lending apps na to. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pa utang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Bago ho yan, batiin ko muna kayo ng Merry Christmas po, belated, kasi kahapon po yun at pasensya na po, talagang sinadya ko na hindi ho mag-upload ng video kasi po gusto ko po na pagtuunan nyo pa ng pansin yung inyo pong pagpiprepare at pag-asikaso sa inyong mga bisita at naway na-celebrate po natin na matiwasay yung paggunita po natin sa kapanganakan ng ating Panginoon Diyos. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga po, nasisilaw po kasi yung mga mangungutang sa convenient ng pag-utang. Walang hassle, basta may ID na valid. Napakaano niyan, totoo niyan. Totoong-totoo po yan kasi ito napakarami po sa ating kababayan po kasi ang hindi ho nasiserve ng banks. Kasi po, ito yan. Ang paniniwala ho kasi ng ating mga kababayan, na mahirap manghiram sa bangko, sa mga lending at saka sa financing, sa dami ho ng requirements saka sa tagal. Talagang, kumbaga, ang inaano kasi nila, yung mabilisan na panghihiram. Wag hong ganun. Kasi po, ito yan. Pag ho kasi tayo nanghiram do sa mga mabilisan, naku po, ayan po ang mangyayari. Talaga hong katakot-takot na kawalang yaan po ang gagawin sa inyo niyan. Kasi po ito yan. I-design po talaga yung panghihiram or meron kasi tayong tinatawag na 5 C's of credit. Yung character, capacity, condition, capital, and collateral. Pero yan, kasi yung capital tsaka collateral, sa yan, sa mga malaking pera, sa mga bahay lupa tsaka sa kotse. So, mag-concentrate po tayo sa character, capacity, sa condition. Yun po yung basihan. Kaya ho yan, medyo may katagalan po talaga yung proseso at marami pong hinihingi. Kasi para sa atin naman po yun Hindi ho kagaya na nangyayari dito sa mga bugok at abusadong online lending apps, di po ba? Biruin nyo, kada download nyo lang po, ninakawan pa nga kayo ng information, di po ba? Pagka-download, pangalan, tsaka yung yung ID pa lang na ilalagay nyo, tsaka yung yung contact number nyo, padadala na kayo ng pera. Di po ba? Sobrang bilis, hindi ho mabilis. Sobrang bilis. Wala hong nangyaring credit investigation. Walang verification at evaluation. Di po ba? Kahit nga ho walang trabaho, tingnan nyo ho unemployed. Sabi nga ni Ka Johnny, nilalagay niya unemployed. Shoutout sa iyo kaibigan Johnny, unemployed din nilalagay niya. Bakit na-approve siya? Tawag dito, estudyante. Tapos plain housewife. Ba't ganun? Diba? So, ibig sabihin talagang gusto lang nila na lumabas yung kanilang pera. Bakit? Kasi ito yan. PAOK na mismo ang nagsabi na may connection po ang mga bugok at abusadong online lending app sa Pogo. Ano po ba ang Pogo? Illegal. So, yung kanila pong pera gusto nilang linisin. Kaya pinapautang lang na pinapautang niyang mga yan. Walang pakialam yan doon sa mga sa inyo. Totoo po. Kasi kung may pakialam sila sa inyo, mayroon silang credit investigation, may verification at may evaluation yan. Totoo po. Tingnan nyo nangyayari, mabilis ang utang, di ba? Hindi pa dinidiscuss. Di ba? Yung pinahihiram sa inyo. Yung The Truth in Lending Act. I-discuss man, lulukuhin pa kayo. Sasabihin, ang approve sa iyo, 10,000. Sa 180 days. Pag kinlik mo ngayon, todas ka na. Padadalang ka lang ng 500. Tapos after 7 days, due date mo na. Hindi po ba? So, panluloko po. Diba? Kaya ako, lagi kong sinasabi, huwag niyo hong tangkilikin yung mga yan. Kasi po, dyan kayo mababaon. Talagang super convenient. Diba? Da-download mo lang, mag-upload ka ng ID, konting information, ayan na, wala. Meron na kayong
disbursed na pera. O kaya lang ho, after 5 days, masakit na ulo niyo. Ba't ko sinabing 5 days? Kasi 2 days prior the due date, kukulitin ka na yan eh. Di po ba? Huwag ho nating isapalaran or isacrifice no, yung peace of mind natin. Kasi po, pag kaya ng nasira, naku po, hindi na ho natin kayang bawiin yan eh. Yung pong anxiety at depression, wala hong gamot yan. Kaya wag ho natin isakripisyo yun. Ano po, kung tayo po yung manghihiram, doon po tayo sa mga lending, financing at banks. No? Kasi po, tingnan nyo, may mga nare-receive ako messages na kumbaga, nagre-loan pa rin sila kasi po mabilis nga, kailangan nila ng ganun. Wag kong ganun. Diba? Yes, totoo. Napakabilis makuha ng pera. Pero mabilis din naman ho sumakit ang ulo. Gusto nyo ho ba yun? Di po ba? Tapos magko-complain tayo ng... Wag kong ganun. No, kung talagang ayaw ho natin ng na sakit ng ulo, wag ho natin silang tangkilikin kasi hindi ho mauubos yung mga yan. Hindi mawawala yan pag patuloy nating hiniraman. Ano po? Kung gusto niyo ho talagang mawala yung mga yan, ay wag niyo ho silang tangkilikin. At pag may ginawa sila sa inyo, okay, regardless yan kung legal or illegal yan, i-complain nyo po no, sa mga sangay ng gobyerno na nakakasako po sa pagpapautang. Andiyan po ang SEC, BSP, NPC, PNP, NBI at saka po ang PAOK. Diyan po sa aking description box, sa aking YouTube channel, no, nandyan po yung kanilang mga email addresses. No? Pwede kayong mag-email ng inyong complaint. Ang importante lamang po is kalakip yung inyong mga ebidensya na kayo po'y hinaras. Okay, now, doon sa mga malapit sa Metro Manila, no, diyan po sa Pasay, no, nandyan po yung kanilang one-stop shop. Okay? Importante po na napangalagaan po natin yung ating mental health. Kasi po, hindi na ho natin maibabalik sa dati yan. Wala hong gamot dyan. Pagka po tayo nagkaroon ng anxiety at saka depression. Tsaka wag ho natin ipagpalit yung maliit na halaga no, sa katahimikan po ng ating puso o ng ating isipan. No, hindi ho siya worth it eh. Gusto ho ba natin, lagi na lang tayong aligaga, di ba? Kasi, ano ba ginagawa niya mga yan, di ba? Nanghaharas lang. Pagpapalit niyo ho ba yung convenience sa harassment? Di ho ba? Wag ho. Kasi tayo rin lang po apektado. Di po ba? Napakarami na po nating mga kababayan ang nagbuwis po ng buhay dyan. At wag naman po tayong sumunod doon. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.